Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Mali daw ang ikumpara ang dalawang bagay na magkaiba. Maling-mali rin na ipilit mong maging magkatulad ang dalawa lalo't alam mong sadyang ginawa sila na hindi magkaparehas. Ikaw na, ikumpara mo na ba ang sarili mo sa iba? Kabarangay, yan po ang ating kwento ngayong umagang to at simulan na natin mga kabarangay ang sulat na ipinadala sa atin. Ating kabarangay na si Celestine dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Magandang araw po. Dear Mama Ganda, ako nga po pala si Celestine, 31 years old. Nais kong ibahagi sa inyo ang nangyari sa buhay namin ng aking best friend na si Robert. May 5 taon na ang nakakaraan. Namatay ang pinsan kong si Lina, na siya namang karelasyon noon ni Robert, nang mahigit 7 taon. Gumuho ang pareho naming mundo nang biglang pumanaw si Lina. Na-hold up at pinatay ang pinsan ko nung minsang pauwi ito ng bahay. Ako ang unang nakaalam at nagsabi nito kay Robert. Yun ang pinakamahirap na ginawa ko sa aking buhay. Di pa rin kami makapaniwala noon sa nangyari. Kahit na nakaharap na kami sa kabaong ni Lina. Inisip pa rin namin na baka panaginip lang ang nangyayari, mga maganda. Isang masamang panaginip. Dahil kahit anong baling namin, alam naming tunay. Hindi lang kami makapagsimula na paniwalaan na totoo nga ang mga nangyayari. Kung di lang dahil sa sakit na nararamdaman namin sa aming mga dibdib, di namin iisipin na totoo ang lahat ng yon. Naging karamay ako ni Robert sa mga panahong nagluluksa ito mula sa unang araw ng lamay hanggang sa mailibing na si Lina. Wala akong ibang ginawa kundi makinig sa bawat sakit na nararamdaman nito sa pagkawala ng kanyang unang pag-ibig. Kahit anong oras, kahit nasaan pa ako noon, handa akong magbigay ng oras, makatulong lang sa paglimot ni Robert sa aking pinsan. Ako po si Celestine. At ito ang aking kwento. Hello, Robert? Nagising ba kita? Hindi nagpapaantok pa nga lang ako eh. Mabuti naman. Kala ko nakakaistorbo na naman ako eh. Hindi ka nakakaistorbo. May kailangan ka ba? Naalala mo na naman si Lina, no? Wala namang oras na hindi. Mas tumitindi lang talaga pag madaling araw. Kasi mga ganitong oras yung madalas nakasama ko siya eh. Alam ko yan. Ganitong oras mo siya madalas sinusundo sa trabaho. Tapos magpapalipas kayo hanggang umaga dyan sa apartment mo bago mo siya ihatid sa bahay nila. Puro kami food trip sa balkonahe dito sa bahay. Tapos ang lakas pa namin magpatugtog. Mabuti na lang at nasanay na yung mga kapitbahay ko kaya hindi na kami nirereklamo sa barangay. Nakakamiss. Parehas lang kayo ng nararamdaman ni Lina kung nasan man siya ngayon. Sigurado ko habang nag-uusap tayo ngayon, binabalikan din niya yung mga alaala niyo sa balkonahe mo.
Kung bakit ba naman kasi hindi siya nagpasundo sa akin nung araw na nangyari yun. Kung bakit naman kasi ako pumayag na huwag siya sunduin at hintayin na lang siya dito sa bahay. Kung bakit naman kasi... Walang may kasalanan sa inyong dalawa sa nangyari. Pero kung sinundo ko siya noon, kung nagpumilit akong puntahan siya tulad ng ginagawa ko dati, di sana wala ako sa ganitong sitwasyon. Di sana hindi ako mag-isa ngayon. Di sana kasama ko pa siya ngayon. Sige, iyak mo lang yan. Nakakapagod ng umiyak. Parte yan ng pag-move on. Hindi na ata ako makakapag-move on dito, Celestine. Sa totoo lang, wala naman talagang naka-move on sa pagkawala ng mga minamahal nila sa buhay eh. Nasasanay lang tayo sa sakit ng pagkawala nila at nagiging parte na yun ng araw-araw natin. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Minsan dahil sa sobrang sakit, gusto ko na lang siyang tuloy ang burahin sa buhay ko. Minsan naman kahit gaano kasakit, ayokong bitiwan siya at ang mga alaala niya. Kasi sanay ako sa mga alaala niya eh. Kasi yun yung dahilan kung bakit naging maganda ang tingin ko sa mundo noon. Oras ang makakapagsabi kung alin sa dalawang yan ang mangyayari sa'yo. Hayaan mong hilutin ka ng panahon. Hayaan mo. Hahayaan ko na naman. Tulad nung hinayaan ko siya umuwi mag-isa no madaling araw na yon. Baka kasi hanggang dun lang talaga ang buhay niya. Baka kasi yun na yung hangganan ng tadhana sa kanya. Napakapangit naman ng tadhana na yan. Nagdidikta na mangyayari kahit na alam na mayroong masasaktan. Mayroong maiiwanan. May dahilan ng lahat. Balang araw maiintindihan mo rin kung bakit kinailangang mangyari to. Sa ngayon kung pwede at kung kaya, gamitin mo lahat ng madaling araw na meron ka ngayon para matulog. Baguhin mo ang nakasanayan mo. Sa ganung paraan, baka makatulong para unti-unting mabawasan yung sakit. Baka kasi nasasaktan ka lang talaga dahil nakadikit ka pa sa routine nyo kahit wala na siya. Pwede mo ba ako samahan ngayon? Pwede mo ba akong puntahan? Kailangan ko lang ng kasama. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Oo naman. Teka lang ha, maghihilamos lang ako. Bigyan mo ako ng 30 minutes. Sige, salamat. Tinulungan ko po si Robert sa pag-abot. Sa pag-abot ng kalayaan mula sa nakaraan nila ni Nina. Ito po ay sa abot ng aking makakaya. Huwag lang siyang magiba ng tuluyan dahil sa sakit na kanyang nadarama. Di ko man maamin sa kanya, pero ako yung mas nahihirapan dahil habang nagluluksa sa paborito kong pinsan, ay kailangan ko rin siyang alalayan para makamove on na. Yung bigat na dinadala ko, ako lamang po ang pwedeng makapagpagaan. Masyado atang nasanay ang mga tao sa paligid ko na matapang ako at kaya ko ang lahat. Kung alam lang nila na sa bawat pagtulong ko kay Robert, pagkatapos ng araw, ako naman tong nagbababad sa sakit ng mag-isa. Mabilis lang naman ding lumipas ang mga araw, Mama Ganda. Kahit paano, ganun din ako. Kayanan ko naman po. Nakakangiti na rin siya, si Robert. Kahit papaano. Siyempre hindi naman po maiiwasan na may mga araw pa rin na madadapa ka sa kalungkutan. Pero nagagawa pa rin namang bawiin iyon at makatayo. Naging madalas rin ang pagsasama namin ni Robert tulad ng dati. Mas nagkaroon pa nga ito ng oras sa friendship namin dahil wala na si Lina na kumukuha madalas ng oras niya. May pagkakataon pa nga na tinutulungan ako nitong mag-ayos ng mga ililipat kong gamit sa bagong titirhan kong apartment. Excited ako noon dahil makakapag-solo na rin ako sa wakas at si Robert pa ang una kong sinabihan tungkol sa panibagong kabanata ng aking buhay. Grabe, ang dami mong abubo dito sa kwarto mo. Sigurado ko pang dadali mo itong lahat sa bagong apartment mo. Baka mahamaya wala ka na matulugan yan. Importante sa akin lahat yan, no?
Kahit tong 2 bote ng mayonnaise? Nanay ka na ba? Ang hoarder mo eh. Lalagyan ko kasi yan ng coins. Ano ka ba? Gusto mo na alkansya? Regaluhan kita sa sahod ko. Oy, tumigil ka nga dyan ha. Sobrang importante niyang 2 bote ng mayonnaise na yan. Akin na nga! Itong mga bote ng mayonnaise na to, ang pinakaunang naambag ko dito sa bahay nung nagkatrabaho ako. Ang sentimental mo talaga, no? Ay, teka. Nakita mo tong papel na to? Huwag mo sabihin sa akin na yan yung ambag mo sa classroom nyo nung elementary ka. Che! Naalala mo si Rafael! Yung unang crush mo nung college tayo? Nung naghahanap ako ng papel dahil biglang may pa-surprise quiz si Ma'am Nieves, siya yung nag-abot. Siya yung hindi nagdamot. Eh kung nag-quiz kayo nun, bakit parang blanco naman yung papel? Hindi ko ginamit. Mabuti na nga lang at may ekstrang papel na nakasingit dun sa libro ko, kaya yun yung ginamit ko. Siguro yung papel na yan, ilang araw mo yung nalikalikan yan, no? Hoy, hindi lang yon. Itinatabi ko pa yan sa pagtulog ko. Grabe ka. Teka, bakit nga pala hindi naging kayo nun? Eh mukha naman naging close kayong dalawa. May kulang eh. Crush mo na nga, di ba? Ano pang kulang? Hindi enough yung crush lang, no? Basta ang hirap explain. Yung tipong hindi ko nakikita yung sarili ko na magko-commit ako sa kanya. Ganon. Ang juicy! Napaka-arte! Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, pero walang spark. Wala talaga, as in. Alam mo, ang dami naman nating daldalan. Mag-ayos na nga tayo para makapag-merienda pa. Okay, dalhin ko na tong kahon na to sa may pinto. Sige, salamat. Teka, ano to? Celestine, Oh, bakit nasa itong picture ko? aha? Hindi ko alam. Ano, baka naiwan ni Lina yan dito nung ano. My first crush. My first love. Kay Lina nga yan. Kunin mo na. Naiwan niya siguro nung nakitulog siya rito. My best friend, Robert. Kay Lina yan. Celestine, hindi ako ang first crush o first love ni Lina. Mas lalong hindi ako ang best friend niya. Ano ka ba naman? Siyempre kapag karelasyon mo, matik siya na yung best friend mo, di ba? Ako ang best friend mo. Hoy, ang feeling ha? Baka mamaya isipin mo. At sulat kamay mo to. Hindi ako pwede magkamali. Dahil ikaw ang best friend ko. Hindi ko po nun matitigan si Robert sa mga mata. Alam kong kahit anong pag-deny ko noon, di pa rin siya maniniwala dahil sinusuka na ng litrato na yun ang katotohanan. Naging awkward ang sitwasyon namin. Nagpaalam na ito at sinabing hindi na siya makikimeryenda kasama ako dahil dadalaw pa raw siya sa puntod ni Lina. Alam kong gumawa lang siya ng rason para makatakas sa sitwasyon na yun. At nagpapasalamat po akong ginawa niya yun. Dahil wala rin po akong masabi na kahit ano sa kanya. Hindi ko na rin po maidepensa ang sarili ko dahil malinaw na malinaw ang katotohanan. Mula noon di na nagpakita pang muli si Robert sa akin. At naintindihan ko po kung bakit. Nakakabigla nga lang ang mga revelasyon na nalaman nito. Kaya, hindi na po niya siguro nagawang magpakita sa akin. Magkababata kami ni Robert. Kami ang unang nagkakilala at naging magkaibigan bago sila. Naging magkarelasyon ang aking pinsan na si Lina. Mas matanda lang si Robert ng 1 taon sa amin, kaya naman madali lang din kaming nagkasundo. Kami ang naging best friends ni Robert. Dahil parehas lang kami noon nang pinapasukang school mula elementary hanggang kolehiyo. Dito na nga po nagsimula na magkaroon ako ng pagtingin sa kanya, pero nilihim ko po ito sa matagal na panahon. Naramdaman ko naman kasi na kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin. Mas lalo ko ngang nilihim ang nararamdaman ko nung inamin niya sa akin na gusto niyang ligawan ang pinsan kong si Lina. Siyempre nasaktan po ako noon, Mama Ganda. Pero nagawa ko pa siyang ilakad sa pinsan ko hanggang maging sila na ngang dalawa.
Unti-unti naman ay nasanay na ako sa ganoong sitwasyon naming tatlo. Lalo't nakita ko naman na pareho silang masaya na magkasama. Kahit paano, natuwa na rin po ang puso ko. Dahil naging daan ako upang maging maligaya ang taong mahal ko. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Aminado naman po ako, Mama Ganda, na hindi nawala ang feelings ko para kay Robert. Natuto lang akong masanay na hindi masaktan habang nakikita ko silang magkasama ni Lina. Muli na namang bumangon ang nararamdaman ko kay Robert nang malaman niya ang tungkol sa lihim kong pagtingin sa kanya. Para bang nagbukas muli yung pintuan na matagal ko nang isinara. Nasaktan ako noon na umiwas siya, pero naisip kong mas maganda na dahil ito ay para sa ikabubuti naming dalawa. Lalo't alam kong hindi naman niya iyon kayang suklian. Para tuluyan ng maisara ang kabanata ko sa kanya, sinubukan kong makipag-date sa iba, pero hindi po ito nag-workout. Ayoko na po talagang dayain pa ang sarili ko. Dahil kahit anong gawin ko, alam ko na si Robert ang tinitibok ng aking puso. Lumipas ang maraming buwan, pero wala pa rin naging paramdam si Robert sa akin. Siguro talagang nabigla siya sa nalaman niyang feelings ko para sa kanya. Nasaktan man ako dahil parang nawala na ako ng best friend sa pagkakataong iyon, pero nagpatuloy na lamang po ako. Kaya naman hindi ko inaasahan noon na bigla itong susulpot muli sa buhay ko. Kung kailan naglalakad na ako paabante papunta sa buhay na hindi siya kasama, nadatnan ko naman po itong naghihintay sa labas ng pinagtatrabahuhan ko. Bala ko po siyang taguan. Pero nilapitan ako nito at nakaramdam ako ng panginginig nang muli ko siyang maramdaman sa aking paligid. Robert, anong ginagawa mo rito? Kumusta ka? After mong umiwas? After mong hindi magparamdam? Heto, okay pa rin naman. Sorry, nabigla lang talaga ako. Paano naman ako? Hindi mo ba naisip na nabigla rin ako na nahalungkat mo yung matagal ko nang tinatago? Hindi mo rin ba naisip na nabigla ako after mong hindi nagparamdam at itapon ng friendship natin? Hindi ko tinapon ang friendship natin. Bakit bigla ka nawala? Siguro kasi natakot ako na baka hindi ko masuklian yung nararamdaman mo. Sinabi ko bang suklian mo? At sino nagsabi sa'yong ibibigay ko sa'yong nararamdaman ko para suklian mo? Hindi nga ba? Hindi. Itinago ko yung nararamdaman ko sa'yo ng ilang taon. Paano mo nasabi na may balak akong ibigay sa'yo yon? Alam ko kung ano yung pwesto ko sa buhay mo. Kaya alam kong hindi ko dapat yun ibigay sa'yo. Aksidente mo lang nalaman ng lahat. Wala akong balak sabihin, no? Pero nalaman ko na eh. O ano naman ngayon? Alam mo, wala namang kailangang baguhin sa sitwasyon natin eh. Hindi porket alam mong mahal kita. Mahal mo pa rin ako? Alam mo, umalis ka na lang. Umalis ka na lang ulit. Nasasanay na nga akong wala ka tapos bigla kang babalik. Biglang ang dami mong tanong. Nung nawala ako, marami nga akong tanong sa isipan ko. Paano nga kaya kung ikaw yung napansin ko noon at hindi si Lina? Yan naman ang wag na wag mong tatanungin ulit sa akin. Si Lina ang totoong gusto mo noon at hindi ako. Dahil kung ako, marami kang oras para ako yung piliin mo. Alam ko naman yun. Pero nitong mga nakaraan nung hindi ako nagparamdam, hinanap ko bigla yung presensya mo. Wala akong ibang naiisip kung hindi ikaw. Hindi ko alam pero sa pag-iwas ko, parang nawala na si Lina sa isipan ko.
Alam mo, wag mo na akong utuin o bolahin. Tanggap ko, Robert. Tanggap kong best friend mo lang ako. Pero paano kung pwede pa pala tayo? Anong ibig mong sabihin? Celestine, dumating ka sa buhay ko bago si Lina. Ginawa mong lahat para sa akin. Hindi ako bulag sa mga sinakripisyo mo nung nag-move on ako sa pagkawala ng pinsan mo. Celestine, ngayon lang naging maliwanag sa akin kung bakit nagawa mong lahat ng yun para sa akin. Dahil mahal mo ko. Pero hindi tayo pareho ng nararamdaman eh. Ang alam ko lang sa lahat ng tao sa mundo ngayon, ikaw yung hinahanap-hanap ko. Ikaw yung kailangan ko at sana maramdaman mo rin kahit paano na kailangan mo ako. Robert! Naka-move on na ako kay Lina. Hindi naman tama na habang buhay ako nakaasa sa kanya, hindi ba? At kung nasan man siya ngayon, alam ko na masaya siya sa bala ko sa atin. Baka nga siya rin yung gumawa ng paraan para malaman ko yung feelings mo para sa akin eh. Baka… Hindi kasi pwedeng ako lang yung may feelings dito para sa'yo, Robert. Gusto ko mahal mo rin ako, hindi dahil mahal kita, kundi dahil talagang mahal mo ko. Celestine, wala ko ibang maisip na babaeng pwedeng pumalit kay Lina sa buhay ko kung hindi ikaw. Ikaw lang. Kaya kung bibigyan mo ako ng chance, papatunayan ko sa'yo na ikaw lang. Ikaw lang talaga. Takot. Yan po ang naramdaman ko. Takot man ako ay pumayag akong makipagrelasyon kay Robert. Kahit na walang kasiguraduhan ang lahat. Marami pa rin akong tanong noon sa isipan ko. Pero mas pinili kong maniwala na baka nga maging masaya naman ako kay Robert. Naramdaman ko naman noon na handa siyang i-work out ang relasyon namin. At ganon din ako. Nagtulungan kaming dalawa para mapatibay ang pundasyon namin. Maraming adjustments. Dahil nasanay po kaming maging mag-best friend. One great love ko si Robert. Kaya naman napakadali lang para sa akin ang sumugal sa isang relasyong hindi sigurado. Naging masaya naman ako habang kasama siya. Pinaramdam naman niya sa akin na ako lang talaga. Hindi ako nakaramdam ng kutob na baka rebound lang ako nito kay Lina. Naramdaman ko na buo ang atensyon niya sa akin. Yun nga lang minsan hindi maiwasan na bigla kang makakaramdam ng kakaiba. Nung minsang magkasama kami para sa aming monthly date, may naramdaman po akong kakaiba mula kay Robert. Happy Mansari! Happy Mansari! Yan na ba isusuot mo? Oh, bakit? Ayaw mo magbistida para feminine? Pag nakamaong pants, hindi na ba feminine? Para lang sana akma sa date natin. Hindi kasi ako komportable na nakabistida o palda eh. Para bang feeling ko napapasukan ng hangin yung tiyan ko. Tsaka para akong kakabagin, alam mo yun. Bakit si Lina hindi naman kinabag nun? Oo nga pala no, mahilig nga pala siya magbistida nun. Oo, wala nga maong yun eh. Ang alam ko lang na meron siya, leggings at sweatpants. Pag Mansari niyo ba, palagi siya nakabistida? Oo, yung lagpas tuhod na bestida. Alam mo naman yun, medyo conservative. Kaya pala parang gusto mo ko magbistida ngayon. Nasanay lang kasi sa ganung bihis niya. Pero ikaw naman yan eh. Desisyon mo na yan kung saan ka magiging komportable. Ayoko namang ipilit sa iyo isang bagay na ayaw mo. Salamat. Celestine, ang ganda mo ngayon. Makeup lang yan. Hindi dahil sa makeup yan eh. Basta, maganda ka. Salamat. Mukhang mas gaganda ka kapag nagpa-short hair ka at nagpakulay ka ng buhok. Ha? Yung kahit hanggang baba lang na haba ng buhok, tapos kulay burgundy yung buhok mo. Perfect yun. Parang buhok ni Lina? Gandang-ganda kasi ako sa buhok niya nung nagpagupit siya eh. Kaya yun, laging ganun na yung buhok niya. Nasabi nga niya sa akin. Lahat talaga ng gusto ko nun, sinusunod niya. Ang swerte ko. Mahal ka kasi niya eh.
Ikaw di ba mahal mo ako? Oo naman. Di magpa-short hair at magpakulay ka na rin. Patunayan mong mahal mo ako. Grabe naman yung basihan mo ng pagmamahal. Joke lang. Parang di ka naman nagjo-joke. Sabi ko nga sa'yo, kahit anong gusto mo, okay lang. Siyempre dun ka sa komportable ka. Nagsasuggest lang naman ako. Kasi nga baka magustuhan mo rin. Binibigyan lang kita ng options. Natry ko na kasi magpaiksi ng buhok noon. Hindi naman ako happy. Mas bagay sa akin yung long hair. Ikaw, bahala ka. Katawan mo naman yan eh. Tara, alis na tayo para maaga tayo makauwi. Kinontra ko man siya nung una sa mga gusto niyang pagbabago sa akin. Ginawa ko pa rin. Nagpaiksi ako at nagpakulay ako ng buhok. Yung gaya ng kay Lina. Napabili na rin po ako ng mga bestida kahit hindi ako komportabling suotin ng mga yon. Sinanay ko ang sarili kong magsuot ng mga yon dahil nakikita kong tuwang-tuwa si Robert kapag nakikita niya akong nakabestida. Natuwa naman ako dahil nararamdaman kong lumalaki na ang puwang ko sa puso niya. Kaya naman simula noon, lahat ng gusto nitong gawin ko para sa aking sarili ay sinusunod ko. Yung mga pagbabago na gusto niya para sa akin ay para maging katulad ko si Lina. Hindi man po niya sabihin, dama ko, na ito ang nais niyang mangyari. Lagi kong nakakasama si Lina nung buhay pa siya at alam ko ang bawat gusto at ayaw nito. Mula sa mga damit hanggang sa mga sapatos na susuotin. Alam na alam ko lahat yon. Ipit na ipit po ako sa dalawa dahil parehas ko silang kilala. Kaya di pwedeng mag-deny sa akin si Robert sa nabuo kong konklusyon noon. Alam ko na binubuo niya sa buhay ko ang katauhan ng namayapa kong pinsan na si Lina. Isang bagay na hindi ko po akalaing matitiis ko. Mahalin lang ako ni Robert. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Sa bawat araw na dumaan, naging kawangis ko na si Lina. Di ko na makilala pa ang sarili ko noon sa salamin sa bawat tingin ko sa aking refleksyon. Para bang nabura na ang katauhan ko bilang Celestine at pinalitan ito ni Lina. Aminado akong hindi ako masaya sa pagbabagong yon. Pero sa tuwing naiisip kong ito ang magpapasaya kay Robert, nagiging okay ako. Nanindigan ako sa pagpasok ko sa sitwasyong ito. Naisip kong baka face lang ito ni Robert. Bilang mahaba-haba rin naman ang naging relasyon niya kay Lina. Kaya pilit ko pa rin po siyang inalalayan. At nag-adjust sa setup namin ganito. Umabot na rin po si Robert, Mama Ganda, sa pagkukumpara sa akin noon kay Lina. Di naman niya sinadya lahat ng mga nasabi niyang pagkukumpara sa aming dalawa. Pero nasasaktan pa rin ako dahil mas laging nangingibabaw at nananalo noon si Lina. Ni minsan ata ay di ako nakapag... Hindi man lamang po ako nakapagdahilan o nakapagdepensa ng sarili sa pagkukumpara niya sa aming dalawa ng pinsan ko.
Tulad na lamang nung sinundo niya ako sa work para kumain kami sa isang fast food. Wala na po kasing ibang mapuntahan noon kaya doon na lang kami nagtungo para hindi po masayang ang paglabas namin ng oras na yon. Ang sarap talaga ng balat ng manok. Alam mo, hindi healthy yan. Kung ano yung bawal, yun lang masarap. Mukha ba ako nagbibiro? O bakit bigla ka magagalit dyan? Kasi parang hindi mo siniseryoso yung sinasabi ko eh. Ay, gustong-gusto ko lang talaga ang balat ng pritong manok. Bihira naman ako makakain nito eh. Kaya kapag meron, sunggab ka agad. Kahit paminsan-minsan lang, hindi pa rin maganda yon. Tapos thigh part pa yung kinuha mo. Nag-uumapaw yan sa taba. Dapat breast part ang kinukuha mo. Hindi ko nga ma-enjoy yun kasi masyadong malaman. Wala akong halos malasahan dun. Tabang. Kailangan mo lang masanay. Para sa'yo rin yan kapag tumanda ka na. Pati ba naman pagkain, Robert? Sasawayin mo pa rin ako? Sinasaway lang kita kapag alam kong mali ka. Para sa balat ng manok? Sobrang malaking kasalanan na ba yun? Gusto ko lang protekta ng kalusugan mo. Di ba nga sabi ko sa'yo, minsan lang naman ako makakain nito? Tsaka ano ba naman yung pagbigyan ko yung katawan ko sa cravings ko? Sinasanay mo ang katawan mo magharap ng mga maling pagkain. Di sige, ikaw na naman yung tama. Mabuti pa si Lina, ang dali lang pagsabihan. Actually, hindi ko na nga kailangan pagsabihan siya eh. Kasi alam niya na kung ano yung tama at mali. Tapos ikaw. Tapos ako ano? Ubusin mo na lang yung balat ng manok mo. Sana huling kain mo na yan ng balat. Bahala ka dyan. At talagang kakainin mo pa rin yung balat? Seryoso ba? Oh, di ba sinabi mo ubusin ko na? Ginagawa ko na oh. Ano ba bang problema? Gusto mo yung sinusunod ka lagi, di ba? Sana naintindihan mo na sarcastic yung pagkakasabi ko. Ay, sorry. Hindi ako marunong makaintindi ng sarcasm eh. Hindi kasi ako katulad ni Lina na marunong sa ganyan. Sorry talaga ha. Hindi makaintindi ng sarcasm pero kaya mo rin maging sarcastic. Ay, sarcasm na ba yun? Okay. Thank you sa bago kong natutunan sa'yo. Ang hirap mong pakisamahan. Ako pa talaga yung mahirap pakisamahan? Samantalang ako tong laging nag-a-adjust sa mga gusto mo at ayaw mo? Nag-a-adjust. Ang hina mo kaya pagdating sa pag-a-adjust. Buti pa si Lina, no? Buti pa siya hindi na kailangan mag-adjust sa'yo dahil lahat ng gusto mo nasa kanya na. Buti pa si Lina hindi kumakain ng balat ng manok. Buti pa si Lina nagbebestida. Buti pa si Lina marunong makaramdam. Buti pa si Lina hindi malakas gumamit ng masangsang na pabango. Buti pa si... Oh, saan ka papunta? Hindi pa ako tapos ikumpara yung sarili ko kay Lina. Marami pa akong baon. Wait ka lang! Ayoko makipagtalo sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na. Iyon ang unang beses na sumabog ako sa harapan ni Robert. Pinalagpas ko noon ang mga pagkukumpara niya sa akin kay Lina. Pero hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na yun. Iniwan niya ako at umuwi ito. Di ito nagparamdam sa akin ng ilang araw at hindi rin naman ako nagbalak na lumapit sa kanya. Aminado akong namimiss ko siya, pero tiniis kong huwag siyang kausapin. Para maintindihan ito na pinasama niya ang loob ko. At sa aming dalawa, siya ang dapat humingi ng tawad. Nagpataasan kami ng pride noon at sa huli, siya rin naman po ang lumapit pabalik sa akin. Natuwa ako. Tuwang-tuwa. Nasa kwarto kami noon at nakaupo sa kama. Hinintay ko siyang magsalita at humingi ng tawad. Aminado naman ako noon. Nahanda ko siyang patawarin oras na gawin niya yon. Hinawakan niya ang kamay ko nung medyo handa na siyang magsalita. Tiningnan ko siya nang pisilin niya ang palad ko. Doon ito nagkaroon ng lakas ng loob para ibuka ang kanyang bibig para muli akong kausapin. Handa na ako. Handang-handa na po ako sa kung ano man ang balak niyang sabihin sa akin.
nakaraan ha. Nung nakaraan lang ba? Oo, Paano naman yung iba? ibang ano. Yung mga oras na kinumpara mo ko kay Lina. Sa mga oras na hinulma mo ko para maging siya. Ayoko mag-sorry doon kasi para din naman yun sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko o ikakasaya mo? Ikabubuti mo at ikasasaya ko. Hindi yun nakakabuti sa akin. Paano hindi? Kung hindi kita hinulma para maging katulad ni Lina, hindi magiging maayos ang direksyon ng buhay mo. Sino ka ba para sabihin sa akin na mali ang direksyon ko? Nakita mo naman ang buhay ni Lina, hindi ba? Tuwid at maayos. At sa akin sira? Ganun ba ang tingin mo sa akin dati pa? Hindi naman sa ganun. Ganun na ganun yon, Robert. Tiniis ko nga lahat ng pagbabago ko sa sarili ko para lang masiyahan ka eh. Kahit alam ko na ito yung ikakalungkot ko. Tiniis ko magsuot ng mga damit na ayaw ko. Bakit ako lang nakontento ka sa akin? Yung buhok ko na matagal kong pinahaba, pinaputol ko kasi yun ang sabi mo. Sabi mo doon ako magiging maganda. Parang si Lina. Sinunod ko yon. Kahit nga hindi ako masaya sa resulta. Kahit nga pangit na pangit ako sa sarili ko dahil sa buhok na to, okay pa rin. Kahit nagmukha lang akong plato, okay pa rin talaga. Eh di sana hindi ka pumayag. Kapag hindi ako pumayag, ikukumpara mo ako kay Lina. Sasabihin mo, buti si Lina marunong makinig, buti pa si Lina marunong sumunod, buti pa si Lina. Alam mo Robert, ang swerte ni Lina. Buti pa siya, hindi niya kailangang baguhin ang sarili niya para maging masaya ka. Ako? Araw-araw may binabago ako sa sarili ko. Huwag ka lang mawala. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Ikaw naman ang nagdesisyon nun. Naglatag lang ako ng mga gusto ko. Pero ikaw ang gumawa ng lahat ng yan sa sarili mo. Lahat ng ginawa ko sa sarili ko para sa'yo. Para maging masaya ka. Para maging kontento ka. Para mahalin mo ako katulad ni Lina. Sorry. Hindi ko alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo. Sana nagtanong ka. Sana nagtanong ka kung okay lang ba ako sa mga pagbabagong gusto mo. Sana tinanong mo rin ako kung nasisiyahan ba ako sa tuwing kaharap ko yung sarili ko sa salamin. Sana kasi tinanong mo ako. Kahit di ko tinanong, sana nagsabi ka. Hindi ko nga kasi kaya eh. Hindi ko kayang madismaya ka sa akin kaya madalas tumatahimik lang ako at sumusunod na lang sa'yo. Kasalanan ko na naman. Mabuti pa si Lina. Patay na si Lina! Baka naman pwedeng bitiwan mo na yung naging buhay niya. Baka naman pwedeng hindi ko na kailanganin bitbitin yung pagkatao niya kasi mas kailangan kong bitbitin yung sarili ko. Ikaw ang bumitaw sa sarili mo. Binitawan ko yung sarili ko para sa'yo. Kaya sana naman bitawan mo na rin si Lina. Hindi ganun kadali yun. Alam mo yung pinagdaanan namin. Alam mo yung relasyon namin. Celestine, intindihin mo naman sana. Sanay pa rin ako sa presensya niya kahit wala na siya. At ako? Paano kung hindi ako masanay na laging presensya niya ang hinahanap mo kapag magkasama tayo? Sorry. Hindi enough ang sorry, Robert. Gusto ko ng pagbabago. Kung gusto mong manatili ako sa'yo, hayaan mo akong bumalik sa dating ako. Hayaan mo akong maging ako. Huwag mo na ako ikumpara at piliting maging si Lina dahil hindi ako siya. Celestine, parang di ko pa kasi kayang bitiwan si Lina. Mahal na kita pero sana maintindihan mo rin na hindi ganun kadaling bitawan na lang si Lina. Hindi kasi pwedeng pareho mo kaming bitbit eh. Kasi kapag pareho mo kaming hawak, natitimbang mo kami pareho at lumalamang siya. Robert, wala na si Lina. Wala na siya. Ako yung nandito. Ako na lang sana yung bitbitin mo. Celestine naman. Mamili ka sa aming dalawa. Huwag naman ganyan. Napakadaling piliin ako. Dahil ako na lang yung nandito. Huwag mo naman sabihin. Gusto kitang piliin pero buong sistema ko, si Lina yung hinahanap. Eh bakit hindi ako ang piliin mo? Pinipili kita. Pero sana hayaan mong piliin ko rin si Lina. Sige, hahayaan kitang piliin mo rin siya. Pero hayaan mo piliin ko rin maging ako. Babalik ka ulit sa dati? Babalik ako sa kung sino ako talaga. Pero maganda na yung pagbabago sa'yo. Para sa'yo maganda. Sa akin, hindi. Alam ko namang wala siyang magagawa.
wala naman siyang magagawa nun kung ipagpipilitan kong ibalik ang dating ako. Nakatingin lang siya sa akin noon habang inaayunan ang gusto kong mangyari. Nakahanda na akong ibalik ang sarili ko sa dating ako. Pero nung time na tinititigan ko siya at nakikita ang hindi siya masaya, nagbago agad ang isipan ko. Hindi ko tinuloy ang pagbabalik ko sa dating ako. Pinagpatuloy kong maging si Lina sa paningin ni Robert. Sinabi ko yon sa kanya at dun ko nakitang dun siya talaga masaya. Ginaya ko lahat ng pwedeng gayahin kay Lina. At dun ko naramdaman na mas minahal ako ni Robert. Naging masaya ang simula noon para sa akin dahil nakuha ko na sa wakas ang puso niya. Inabot siguro marahil ng 1 taon, mahigit, bago ko na-realize na hindi ko na magawang mahalin ang sarili ko dahil hindi na ako ito. Habang minamahal ako, ng minamahal ni Robert. Unti-unti naman akong kumakalas sa aking sarili. At dahil doon, hindi na po ako naging masaya. Mamaganda, tinapos ko na ang relasyon namin ni Robert nang maramdaman kong wala na akong natitirang pagmamahal para sa aking sarili. Ganun pala yun. Sa huli, wala rin naman siyang nagawa, kundi tanggapin ang desisyon kong mamuhay bilang ako, na malayo sa anino ng pinsan kong si Lina, ang babaeng una niyang minahal. Ang babaeng minahal ng best friend kong si Robert. Diyan po nagtatapos ang aking sulat. Maraming salamat po, Mama Ganda, sa pagkakataong ito. Ako po, ang inyong kabarangay at kapuso, Celestine. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!